puros ano na lang, puros kabalbalan na lang ang ginagawa nila sa ating bayan. Ito, tingnan natin. Ito pang isang balita na to bago tayo magtapos. Uhol nga ba sa militar ang dagdag sahod sa mga sundalo? Git ng isang grupo, masyado naman itong timing sa gitna ng umuugong na... Naniniwala ba kayo na yung dagdag sahod sa mga sundalo ay suhol? Ako naniniwala ako. Bakit? Kasi dinagdagan na ni Pangulong Duterte yung sahod ng mga yan, tapos dadagdagan mo na naman. Yung mga teacher, hindi nyo pa dinadagdagan sahod. Mga nurse, hindi nyo pa dinadagdagan sahod. Sinasabi dito ni Bongbong, ayaw niyang umalis yung mga professionals natin sa Pilipinas. Pero yung mga professionals natin dito, hindi naman niya dinadagdagan yung mga sweldo. Ang nakikipag-compete yung ibang bansa sa sweldo. So kung ako, teacher ako dito, magtuturo pa ako dito, wala nang maliit na nga sweldo, tapos wala pang mas malaki pang budget ng DPWH sa DepEd. Pupunta na lang ako doon. Pwede pa ako maging citizen. Madadala ko pa lahat ng pamilya ko sa ibang bansa. O kung ako nurse, dito ako manggagamot, putyang inang yan. Yung healthcare system natin dito, bulok, dito ako manggagamot, dito ako magne-nurse. Yung pondo ng health sector, ninanakaw nila. Pupunta na lang ako sa ibang bansa, maganda pa mga benepisyo. Yan yung mga professionals dito sa Pilipinas na dapat na nililigawan natin na mag-umalis ng Pilipinas. Bibigyan mo ng sweldo itong mga sundalo. Bibigyan mo ng sweldo yung mga sundalo dahil lang hindi sila nagkukudita laban sa'yo. Di ako maniniwala ako na the reason why tinaas mo na naman yung sweldo ng mga yan. Tinaas na nga ni Pangulong Duterte sweldo ng mga yan. Sabi ko nga, hindi nila deserve yung sweldo na yan hindi nila deserve yung sweldo na yan kasi sila din mismo nagkaanuno sa bayang Pilipinas. Ipadala si Pangulong Duterte doon, wala silang ginawa So akala nito ni Bongbong Marcos sa gagawin niya na ito, matataas niya ang moral ng mga sundalo? Hindi. Hindi. Yung mga sundalo na yan ang huhuli sa'yo kapag wala ka na sa posisyon, tandaan mo yan. So ako naniniwala ako na itong dagdag sahod sa mga sundalo na to sobrang napapanahon dahil nga kailangan niyang ligawan yung mga sundalo. Tatanga-tanga lang at mga mukhang pera itong mga sundalo kapag tinanggap nila ito at ginawa nilang hari si Bongbong Marcos. Pero nanindigan na Malacanang na deserve ng mga sundalo ang umento. Narito ang... Deserve ng mga sundalo umento, so hindi deserve ng mga obrang manggagawa. Hindi deserve ng mga teachers, hindi deserve ng mga nurses, hindi deserve ng mga doktor. Hindi deserve ng mga nasa health sector. Hindi deserve ng mga nasa science and technology yung pagtaas ng sweldo. Deserve yan ng bawat Pilipino, yung taas sweldo na yan, hindi lang ng militar. Binigyan na sila noong nakaraan, bibigyan mo na naman ngayon. Report. Bago pa man pumutok ang trillion peso march noong November 30, nag-dinner sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Dito nanindigan ang militar, nakikilos ng naaayon sa konstitusyon. Nasa likod din daw sila ng Commander-in-Chief. Nangyari yan sa gitna ng umuugong na kulita na derechang itinanggi ng AFP. Bukod sa pa-dinner, kahapon bumisita si PBBM sa Naval Station Felix Apolinario sa Panacan, Davao City. At kahapon din, inanunsyo ang dagdag sahod para sa mga militar at uniformed personnel. 3 tranches yan, simula 2026 hanggang 2028, para raw sa kanilang sakripisyo. 2026 to 2028, 3 tranches yan. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng, pagka kayo tumalikod, wala kayong dagdag sweldo. Kapag kayo lumabang kayo sa akin, wala kayong dagdag sweldo. So, ano yan? Barya-barya yan na nakadanggel sa mga prinsipyo nila. Wala nang prinsipyo itong mga to. Mantakin mo, napabalita na yung commander-in-chief mo, adik, tapos sinusundan mo pa. Hindi ko sinasabing mag-withdraw sila ng support. Ang sinasabi natin, itong mga sundalo natin mag-demand sa commander-in-chief ng hair follicle test para malaman natin, pinapahamak mo ba kami? Kasi kung adik ka, inuutusan mo kami na gumawa ng mga bagay-bagay, putya baka ikamatay namin yan. Hindi ba? Dapat ganun. Yun ang totoong prinsipyo. Kami bilang Armed Forces of the Philippines, meron kaming drug test, so we also require our Commander-in-Chief to undergo hair follicle test. Sabay-sabay ng mga sundalo, magpa-hair follicle test tayo lahat. Lahat ng mga adik tanggalin. Hindi ba? Okay ba yun o hindi? Pero kita mo, wala silang ginagawa. Bakit? Kasi nga, palamunin sila may mga perang ibinibigay sa kanila So, proud, are we still proud of our armed forces? Ako hindi na. Hindi na ako proud sa mga yan. Bakit? Kasi nga, they do not demand accountability from their commander-in-chiefs at yung mga iba pang mga leaders nila ang dahil mga kumakalat na issue, pati daw yung ibang mga nakadikit dito kay BBM, addict din. Yung iba, naglilid din sa kanila. Paano yan? Papayag ba kayo na you are supposed to be fighting crime tapos puros mga kriminal yung mga
pinagsisilbihan ninyo. Yun lang naman. At national security. Sabi ng Kilosang Mayo 1 o views na binibili ni PBBM ang katapatan ng mga pulis at militar para hindi siya ilaglag sa pwesto. Timing na timing raw ang biglaang umento habang sunod-sunod ang protesta at pagpuputok ng isyu ng korupsyon. Sampal sa mukha raw ito ng mga ordinaryong manggagawa na tapat sa bayan. May nagsasabi pa sa akin, nakausap din natin mga generals na karaan. Actually, marami kami nakakausap. Sinasabi nila na talagang nag-aantay lang sila bla bla bla. Ulul. Hindi ako naniniwala sa ganun. No? Yung mga yan, mga oportunista din. Hanggat makikinabang sila. Wala silang pagmamahal sa bayan kasi kung may pagmamahal sila sa bayan, right there and then, kung gusto mong umayaw sa maling ginagawa, aayaw ka. Hindi yun, nag-aantay lang kami ng tamang panahon. Ulul! Yung nag-aantay ng tamang panahon, nag-aantay lang kayo kung saan kayo makikinabang ng sobra, dun kayo. Wala na kayong mga prinsipyo. Umalma rin ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Wala raw dapat double standard. Kung kaya taasan ang sahod ng uniformado, kaya rin dapat taasan ang sahod ng manggagawang Pilipino. Tanong naman ng ACT Teachers Party List, nasaan ang dagdag sweldo sa mga guro? Bakit daw hanggang ngayon ay tila hindi sila Yan, putang ina mo tinyo. Tangina ka talaga. Yan ang dapat mong atupagin. Yung aumento sa sahod ng mga teacher dahil nire-represent mo mga teacher, hindi yung trabahuin mo ng trabahuin si Pulong. Okay ng ina nyo. Pag umupo si Inday Sara, maniwala kayo, putang ina, maglalaho kayo lahat. Antayin nyo lang. Puro thank you na lang daw ba ang bayad sa kanila? Pero bumwelta ang palasyo. Sabi ni Press Officer Yuse Claire Castro, huwag masyadong iniintriga ang timing ng taas sahod. Obligasyon daw ni PBBM bilang Commander-in-Chief na kilalanin ang sakripisyo ng militar. Okay, bakit? Hindi ba obligasyon ni Pangulong Duterte, Pangulong Marcos na kilalanin ang sakripisyo ng mga Pilipino? Ba't ninanakawan niya? Hindi ba obligasyon ni Pangulong Marcos na kilalanin ang boses ng taong bayan na magpa-hair follicle ang buong pamilya? Kahit wag na yung buong pamilya, siya na lang. At yung asawa niya, kahit ma-overdose mamaya, wala tayong pakialam. Hindi naman yan pinapasweldo ng taong bayan. Pero ikaw mismo, bilang presidente, hindi ba responsibilidad mo yan sa mga Pilipino na patunayan na hindi ka adik? Ina talaga to si Claire Castro. Huwag ka na magsalita. Claire, lahat ng sasabihin mo babalik sa pagmumukha mo dahil kayo double standard kayo. At deserve daw ng mga sundalo ang dagdag. Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan... Ba't mo sila bibigyan ng sweldo na mas mataas? Wala naman tayo nababalitaan na nananalo sila sa laban sa insurhensya. Wala naman tayo nababalitaan na nanalo sila sa laban ng Abu Sayyaf, ng Mauti, ng ISIS. Wala naman tayong nababalitaan na may gera silang pinupuntahan. Bakit mo itataas yung sweldo nila? Normal lang naman ang ginagawa nila ng mga sundalo. Kung ano yung sinumpaan nila, yun lang naman yung ginagawa nila. Tinaasan na nga yung sweldo nila noon. Okay man lang saan noong panahon ni Pangulong Duterte, di ba tinaasan yung sweldo ng mga yan? Putyan, tindi ba naman? Nanalo tayo sa Mauti. Nanalo tayo sa Abu Sayyaf. Nanalo tayo sa laban natin sa insurhensya. Daming sumuko ng mga rebelde. Yan. Pagka ganyan, dapat binibigyan mo talaga sila ng umento. Pero kapag wala naman silang, ano bang narinig yung ginawa ng militar? Bukod sa pakikipag-away nila sa South China Sea. Maganda yun, yung ginagawa nilang pagdepensa doon. Very good yun. Pero aside from that, meron ba silang mga nakubgob na mga, na mga kuta? Abu Sayyaf, taboy na nila Abu Sayyaf, naubos nila Abu Sayyaf, naubos nila Mauti, naubos nila yung mga kung ano-ano mga rebelde sa Pilipinas, naubos na ba nila? Wala naman. O ba't mo tataas ang sweldo? Wala naman silang ginagawa, papalaki lang ng bayag yung mga yan. Anong yan? Anong silbi sa bayan niya? Nakapang militar pa naman ako na damit. Naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan. Ano sinasakripisyo nila? So dito talaga sinasabi ni Madam ni Madam Tanga na yung sakripisyo ng mga sundalo. Anong sakripisyo? Wala man sila sinasakripisyo. Sinasakripisyo lang nila yung kanilang prinsipyo dahil kahit na adik yung presidente, di umano, kahit magnanakaw yung mga anak at yung pinsan, di umano, wala silang ginagawang hakbang para panagutin ang mga ito. Yun lang naman ang kanilang ginagawa ngayon. Pero hindi naman delikado buhay nila ron. So bakit mo tataasan ng sweldo? Para manahimik sila. Grabe naman, mahal naman ng presyo ng pagtahimik ng mga militar. Buhay po ang nakataya sa kanila. Dumepensa rin ng Department of National Defense o DND. Sabi ni spokesperson Arsenio Andulong, overdue na nga kung tutusin ang taas sahod. Bakit naman nila iisipin suhol ito? Medyo isipin naman nila yung kanilang sinasabi. Nasa yung malasakit natin para sa mga dumidepensa. Ulul! Pinagmamalasakitan ba kami niyan? Hindi nga kami kayang depensahan yan mula sa adik ng lipunan. Hindi nga kami kayang depensahan ng mga sundalo na yan mula sa mga magnanakaw sa Kongreso, Senado at dyan sa Malacanang.
Anong sinasabi mong malasakit? Walang malasakit sa amin yung mga yan. Pakyo kayo. Sa ating taong bayan tsaka ating soberenya. Kasabay nito, nagpasalamat sa Pangulo ang Department of Interior and Local Government dahil sa mas mataas na base pay at subsistence allowance ng PNP, BJMP, BFP at Coast Guard. O, di ba? O, talagang ano yan. Bilihan na ng kaluluwa yan. O, kayo nang bahalang umusga kung anong pinakamagandang itawag dyan. Pero para sa akin, oo, you are sold. Thank you very much. Magkita-kita tayo ulit sa susunod vlog. Mabuhay kayo. Oy, mga taga-Japan, kita-kita tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang